Malalaking kalamnan, dambuhalang katawan, at sungay na kayang tumusok sa mapanganib na tigre sa gubat. Ang Indian bison na ito ay kamatayan sa anyo ng isang baka. Ang hayop na ito sa tuktok ng kadena ng pagkain ay kayang gibain ang kahit anong mandaragit gamit ang kanyang lakas. At ang makita ang mga dambuhalang nilalang na ito na sumasalakay sa bilis na lampas tao ay tiyak na magpapalayo sa kahit anong nilalang na buhay kung sakaling mapukaw niya ang galit ng mga ito. Kilalanin ang pumatay ng tigre na parang naka-steroids, ang Indian Gaur. Ang Gaur o Bos gaurus, kilala ring Indian bison, ay isang mailap na uri ng baka mula sa pamilya Bovidae at order Artiodactyla. Dahil sa laki at bilis nila, tama lang na tawagin silang mga baka na pamatay tigre na parang naka-steroids dahil sila ang pinakamalaki at pinakamabigat sa pamilya. Bukod sa pagiging pinakamalaki at pinakamatangkad na mailap na baka sa mundo, nalalampasan ng Gaur ang Cape Buffalo at Water Buffalo at maaari rin silang maging sobrang agresibo, umaatake at pumapatay kahit hindi ginagalit. Dahil sa ganitong ugali, ang Red Bull, sikat na energy drink, ay mula sa Thai na inumin na Gratindong na ibig sabihin ay pulang Gaur. Katutubong matatagpuan sa Timog at Timog Silangang Asya, lalo na sa India, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Thailand, Vietnam at Bangladesh. Matatagpuan din ang mga Gaur sa mga ligaw na pastulan sa China. Madalas silang namumuhay sa kawan ng 30 pipita miyembro sa malalawak, tahimik na bahagi ng evergreen at deciduous na kagubatan na may burol, sapa at pagkaing tulad ng kawayan, maliliit na puno at palumpong. Dahil sa labis na panghuhuli at pagkaubos ng kagubatan, unti-unting nawawala ang tirahan ng mga matitibay at nakakatakot na hayop. May kawili-wiling ugnayang ekolohikal sa pagitan ng Gaur at tigre. At kung mas susuriin mo pa, mahirap nang matukoy kung sino ang mangangaso at ang hinahabol. Makikita mo kung paano umatake ang tigre sa kawan ng mga Gaur gamit ang buong lakas. Habang nagtakbuhan ang mga Gaur, nakita ng isa kung paano sinunggaban ng tigre ang leeg ng kasama nila at tinangkang gawing biktima. Agad nitong inatake pabalik ang tigre na nakakapit pa rin ang mga ngipin sa nasugatang Gaur. Ito ang naging hudyat para sa mga natitirang miyembro ng kawan na magtulungan at sabay umatake sa mandaragit. Walang nagawa ang makapangyarihang tigre kundi sumuko at tumakbo palayo sa kabilang direksyon. Sa sitwasyong ito, nakaligtas ang tigre dahil nagtagumpay itong iligaw ang kawan. Kung hindi, isipin na lang natin ang posibleng nangyari sa kanya. Noong Hunyo 2021, iniulat na isang babaeng tigre na 10 taong gulang ay napatay ng Gaur sa Bandipur Tiger Reserve, India. Ang kawawang babaeng tigre na nagtamo ng matinding pinsala sa sagupaan ay agad na namatay sa mismong lugar dahil sa kanyang mga sugat. Maaaring inatake ng babaeng tigre ang Gaur dahil sa gutom at sa gitna ng laban, pinaniniwala ang tinuhog ng Gaur ang tigre gamit ang mga sungay nito malapit sa tadyang, dahilan upang mapunit ang bahagi ng katawan nito. May ulat na ang mga kawan ng Gaur ay nagtataboy ng tigre gamit ang phalanx formation, isang sinaunang taktika ng militar ng tao. Kapag naramdaman ng kawan ang panganib mula sa tigre, agad silang bumubuo ng phalanx formation na nakaturo palabas ang mga sungay at sabay-sabay gumagalaw. Dahil dito, napipilitang umatras ang tigre dahil hindi niya matutumbok ang kawan nang hindi nasasaktan. Ang mga Gaur, pinakamalaking bovid sa gubat ang pangunahing biktima ng tigre. Mas maraming tigre ang napapatay ng Gaur kaysa Gaur na napapatay ng tigre. Ang kredito para dito ay napupunta sa mga napakalakas na lalaking miyembro ng uri na sapat ang lakas upang pumatay ng kahit anong mandaragit, tao man o iba pa na dumarating sa kanilang daraanan. Sila ang mga kampeyon sa bodybuilding ng kaharian ng mga hayop. Ang mga adultong lalaki ay umaabot sa 7.2 talampakan mas matangkad kaysa yak at European bison. Ang makintab nilang itim na balahibo, malapad na balikat, litaw na gulugod, at makakapal na sungay ang nagpapakilala sa kanila sa ibang bovid. May malalim na hukay sa noo nila dahil sa mataas na umbok sa pagitan ng mga sungay na nakayuko paabante. May umbok mula balikat hanggang gitna ng likod at ang balikat ay 5 pulgada, mas mataas kaysa puwitan. Ang haba ng mga tinik ng gulugod sa unahan ng katawan ng vertebrae, ang sanhi ng dorsal na umbok na ito.
at mayroon din silang maiikli, pino, makintab na balahibo at makitid na matutulis na kuko. Malalaki ang kanilang mga tainga. Umaabot sa 27, 1 metro ang buntot ng hawks at nalalagas ang balahibo ng matatandang gawers habang tumatanda. Ang adultong lalaking gawer ay may kulay abo ang ulo at puti o kayumangging binti, habang ang matatanda ay itim kayumanggi. Mas mapusyaw at minsan mamula-mula ang kulay ng mga baka at batang toro, lalo na kapag magkakasama sa tuyot at bukas na lugar. Sa tag-init, gusto ng gawer na magpalamig sa pamamagitan ng pagtambay sa tabi ng ilog. Ang mga gawer ay mahiyain na mga hayop na maaaring maging mapanganib kapag nagulat. Habang nagsusurvey ng gao sa Zhichuangbana, Yunnan, muntik nang masalubong ng survey team member ang toro. Sinusundan niya ang kawan na may 6 nang biglang lumingon ang toro, umungal at sumugod sa kanya. Nakaiwas siya sa banggaan na parang isang bihasang Spanish na matador at nakatakas na may pasa lang sa binti ng gaur. Iniuugnay niya ang muntikang disgrasya sa kanyang pagsasanay noong bata habang nag-aalaga ng baka. Sa pangkalahatan, dapat panatilihin ng mga tao ang ligtas na distansya mula sa mga gaur dahil hindi lahat ng nakakasalubong ng gaur ay sinuswerte ng ganoon. Tulad ng 2 lalaking ito na naglalaban para sa kanilang buhay, sinusubukang makatakas sa nakamamatay na atake ng galit na gaur. Unang inatake ng nagngangalit na hayop ang isang magsasaka na kilala bilang Anil Pawar habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang bukid. Napansin ni Raghunath Shinde, isang lokal na mamamahayag, ang insidente habang nag-uulat, ngunit bumalik ang hayop at malubhang nasugatan siya. Kalaunan, namatay siya sa ospital dahil sa mga sugat niya. Kawili-wili rin ang sosyal na ekosistema ng mga gaur. Karaniwan, ang pinakamatandang babae ang namumuno habang ang mga lalaki ay naglalakbay na parang nomad para maghanap ng babae. Ang pinakamaliit na kawan ay binubuo ng mga 12 gaur, habang ang karaniwan ay umaabot ng hanggang 30 at maaari pa silang umabot ng 50. Ang pagbubuntis ay tumatagal ng 280 araw at matindi nilang ipinagtatanggol ang kanilang mga anak. Karaniwan, ang mga babae ay nagdadala ng 1 guya sa bawat pagbubuntis at bihira lang na 2. Kadalasan ang mga guya ay inihihiwalay sa gatas pag 7 hanggang 12 buwan. Sobrang protektibo sila, kaya natutulog silang paikot, nakaharap palabas, at ang mga guya ay nasa gitna para maprotektahan laban sa mandaragit sa gabi. Nakatutok palabas ang kanilang mga ulo at sungay, palaging nagbabantay laban sa mga tigre na palihim na pumupunta sa kanilang tirahan para manghuli. Ginagamit ng bull gawer ang tawag para mapahinto at mapalapit ang kawan. Sa panahon ng pagpaparami, gumagawa sila ng malalakas na tawag para akitin ang mga babaeng handa ng magparami na pwedeng tumagal ng ilang oras. Poligamya sila, ibig sabihin isang lalaking hayop ang may maraming babaeng kasama. Pinakamadalas silang magparami Disyembre hanggang Hunyo, pero buong taon din silang nagpaparami. Karaniwang nanganganak ang mga babaeng gawer kada 12-15 buwan. Ang mga lalaking gawer ay isang kapat na mas malaki at mabigat kaysa babae, pero wala silang kakaibang palawit sa lalamunan at dibdib. Parehong may sungay ang lalaki at babae, kaya madalas silang pinupuntirya at hinuhuli para rito. May elliptical na cross-section sa base nito, kung saan ito ay patag at nagiging regular na kurbado habang umaabot sa haba. Katamtaman ang laki ng mga ito kumpara sa malalaking bobit at umaabot sa 24 metro at 14 na sentimetro ang haba. Ang gawer ang unang endangered species na na-clone. Noong 2000 nag-clone ang Advanced Cell Technology researchers sa United States ng gawer gamit ang baka bilang surrogate upang mailigtas ang bumababang populasyon nito. Gayunpaman, ang guya na ipinanganak noong Enero 8, 2001 ay pinangalan ng Noah at tumagal lamang ng 2 araw bago namatay dahil sa impeksyon ng dysenteria. Noong 2016, tinatayang 15,000-35,000 ang matured na individual sa buong mundo. Bumaba ito ng mahigit 70% sa nakalipas na 3 henerasyon at ngayon ay tuluyan nang nawala sa Sri Lanka at malamang pati na rin sa Bangladesh. Kasalukuyang vulnerable sila at nanganganib maubos sa kalikasan ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List. Sa China, protektado rin ang mga gawer tulad ng higanting panda, snow leopard,
at snub-nosed monkey. Lahat sila ay nasa National Key Protected Wild Animals List bilang Class ISA. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod.